Namaste, everybody. How are you? Nakakaawa ang sinapit ng travel vloggers na ito nang pumunta sila sa India dahil isang gabi pinagnakawan sila di umano ng 8 to 10 or more than na mga kalalakihan. At ang pinaka-worst dito, pinagpiyastahan ang kifi ng babaeng asawa sa harap ng kanyang lalaking asawa. So pinagpapasahan siya ng 8 to 10 na mga kalalakihan. And then, hindi lang yan, bugbog sarado silang dalawa. Este vídeo solo para que daros las gracias a todos de corazón, y la policía está haciendo que los 4 que en breve van a coger al resto, estoy seguro. Los datos tienen sus nombres porque hay 2 o 3 que han huido, y no penséis que es así. India es un gran país, y vale la pena visitarlo con sus cosas malas, y esto ha sido un incidente y no eso nos tiene que dejar el recuerdo de un país malo. Y gracias a la policía y a todo el mundo. Los indianos son buena gente, hemos pues chocado. Es que lo que esperamos es que se muera en la cárcel. Pero no hay que generar. La policía está haciendo todo lo que puede, así que... Muchas gracias. Makikita nyo talaga na kalunos-lunos yung ginawa sa kanilang dalawang mag-asawa, no? So, ang nakaka-disturbe na walang magawa yung asawang lalaki habang sexually ina-assault ang babae. So, pinaglaruan ang kanyang kifi. Something has happened to us that we will not wish on anyone. 7 men have played with her kifi. So, they have, alam mo yun, pinag-abuso na jombag sila and robbed us, although not many things, because what they wanted was to play with her kifi. We are in the hospital with the police. It happened tonight here in India. Grabe, no? Basahin natin dito ng mabilisan. Hashtag Justice for Fernanda. Nanda and Vincent are under police protection in Dumka, Jharkhand and are safe. They are in pain in body, mind, and soul. 3 of yung mga salarin are captured and one of them has provided the names of the other 4 suspect. One of them is asking for mercy, claiming he's a minor. I hope there's no mercy involved and I hope they're being pulped in custody. They had attacked Nanda and Vincent with the main intention of playing or abusing the kifi of Nanda. They had played with the kifi of Nanda over 2 hours and took turns. Watch and then inabuso talaga repeatedly. Heal Vincent down and inano siya ng mga rocks. Tapos pati yung helmet on head and face. And then this incredibly strong and immensely brave woman headed out after the horrific ordeal to help find late in the night. So kahit na nagsuffer siya, nagpasapasahan siya, talagang minanage niya na maghanap ng police station. So my only request is to not this particular ordeal subside, tapos para matulungan yung government to drag the case going ahead. Right now, we are grateful for the proactive support provided by the police, officials, embassy, senior authorities, and I hope justice will continue. Yan. So, thank you all reading this who acted swiftly to ensure the ordeal reached out to every corner of India and now to the world. So, a bigger thank you to all those who message offering help, rush there right away, and to find contacts sa mga salarin na nakatakas pa. Ito nga pala yung ilan sa mga salarin na pinaglaruan yung kifi ni Nanda, tapos talagang naransak talaga yung mukha nilang mag-asawa, no? So, 3 silang nahuli dito, naka-cover yung face nila, and kasalukuyan pang pinaghahanap yung mga iba pang involved. So, makikita nyo parang, I'm not sure kung nadagdagan pa yung 3. So, grabe talaga, no? Yung purpose talaga nila is abusuhin si Nanda. And since meron siyang kasama, so dinamay nila yung asawa niya. Kaya pinaghahanap yung mga iba, and I'm not sure kung nahuli sila at this time na vinavlog ko itong video na to. Ang gobyerno ng Jharkhand ay binigyan sila ng worth 10 lakh or 100,000 rupees, Indian rupees. So, ako naman, na-curious ako kung magkano ito. So, ang equivalent pala nila ay $13,300 pala, no? So, ang laki ng binigay sa kanya. So, kapag i-convert mo ang 13K, more than 13K US dollars, tumataginting na
parang more or less 650,000 pesos, di ba? So, grabe kasi yung nangyari sa kanya. Pinaglaruan yung kifi ng babae, tapos talagang physically, emotionally na-assaulted sila ng 8 to 10 o baka more than pa ng mga kalalakihan na kasalukuyan pang pinaghahanap ngayon. Bago ang nangyari, alam mo ba na isa lang sila, one of the few couples na naging motor vlogger, successful motor vlogger internationally. Kasi biruin mo, in just a span of 5 years, ang dami ng countries na napuntahan nila. So, I am assuming na gamit nila yung kanilang motors, no? So, parang ang eksena nila is nag-cross country sila gamit ang motors nila, no? Tapos, nagka-camping-camping sila and nasanay na sila talaga na maging nomads. Tapos, since pumutok nga ang mga digital nomads, so tinake advantage nila ang pag-vlog kasi nga ang sarap talaga mag-vlog habang nagta-travel ka. And marami din ang natututunan ng mga viewers ngayon, ng motor riders na nag-vlog din. And alam mo ba, naisip ko rin minsan na gusto ko rin i-try na maging motor vlogger kasi nga, ang sarap talaga na mag-travel, mag-isa, pupunta ka sa mga places na gusto mo, na walang pressure, nasa sayo lang yung time mo, ikaw yung boss ng inyong time, yung mga ganon. Tapos share mo sa channels mo or sa Facebook mo, yung mga parang ginagawa nila na ang gaganda ng mga tanawin na binibisita nila, yung mga ganyan, since medyo matagal na rin ako naging content creator. So siguro, balang araw in the future, siguro once or siguro a few times kung gagawin yung mga ganitong klaseng vlogs, travel vlogging alone. O, di ba? Social. Yun nga lang, mag-ingat-ingat kayo kapag nag-travel vlog kayo kasi hindi mo alam kung sino or yung mga ugali ng mga tao na pinupuntahan nyo. Kaya importante pa rin ang safety, ang security, tapos dapat alamin mo kung saan ka tatakbo in any case na ikaw na ang susunod nilang biktimahin katulad ng pinaglaruan ng kifi ng babaeng si Fernanda. Kaya paalala sa mga nagka-travel, lalong-lalo na kapag mag-isa ka lang, alamin mo ang mga hotlines. Hotlines ng hospital, hotlines ng mga police station, yung mga landmarks, para kapag may problema, alam mo na ang gagawin mo. So, maging mapagmatsyag, alam mo yun, huwag sarili mo lang yung iniisip mo, isipin mo rin kung sino yung mga tamang tao na lalapitan mo kapag nasa place ka nang hindi ka familiar. Okay, di ba? So, I hope na may natutunan kayo dito sa ating topic for today. Ang masasabi ko lang is mag-iingat kayo sa mga travelers out there. Ingatan nyo ang security nyo, ingatan nyo ang health nyo, and wag kung ano-ano yung mga kinakain nyo. O, di ba? Okay, so that's it guys. Kung gusto nyo pa ng more stories, mag-follow lang kayo sa aking Instagram account. Yan, The Story of Anthony. And syempre, follow nyo rin ako sa aking mga social media accounts kasi malaking tulong din ito para sa akin bilang isang content creator. So hanggang sa muli guys, thank you and always stay safe.